welcome to Canon the podcast. So this is episode 3, a cinematic exploration. I'm Bea, the project coordinator of Canon. And I'm Diana Rose Rispe. You can call me Diana. I'm the photographer, marketing, and content strategist of Canon. And we are your hosts for today. Ayun, so Before tayo mag-start, what will be our agenda for our third episode? Basically, we'll be doing a recap of the previous episode regarding the local new age films here. And then we have another mystery guest speaker who will be joining us today as well. ayun. So ano nga ba ang mga pinag-usapan last time? Last time, pinag-usapan is how new age films are often portrayed in the horror genre, lalo na dito sa Philippines. So yung mga films like Feng Shui, Tarot, Kutob, and The Healing, sila yung isa sa mga local new age films that are associated with the horror genre. And they evoke fear and also intrigue the audiences. So, ayun, it captivates the audiences, but it can also sometimes create misconceptions and stereotypes na hindi naman totoo or accurate. So, it's really important to let the audience know the truth, to debunk the misconceptions and stereotypes, and to educate them. Kaya last time, we had our guest speaker talk about their insights on local new age films. Right. Ayun. Now, let's introduce our guest speaker, Sir Morris Heramis, a journalist, director, and writer, worked with ABS-CBN, owner of Magi Media Creative Studio. Sir Morris, welcome. We're so excited to have you here. Hello, good afternoon. Oh, thank you. So, ayun. Correct ko lang, it's not Maggie, it's Magi Media. Magi. Yeah, it's Magi. Studio. Yeah, it's Magi. Magi means Noted. king. Ayun. So, sir, we'll ask you a few questions po about yung mga movies po about New Age spirituality here. So, ayun. First question. So, ano po yung mga opinion nyo sa pagpakita ng New Age spirituality sa mga pelikula? Well, technically, sabi niyo kasing New Age na hindi man nagbabago kasi yung treatment at saka yung visualizations natin sa mga manghuhula, sa mga manggagamot, di ba? Opo. Parehas pa rin naman sila ng it's anchored on traditions actually. During times ng mga lola pa natin, and kahit naman ngayon, modern age na, pag nagpupunta kayo sa ibang lugar, kagaya ko, I am a journalist and I also do documentary films. I do go around the country to explore stories ng mga, like before, I'm with Soko. We have this story na ginawa ko. Sa Cavite lang. Manghuhula siya and then ang ginagawa niya, so, pag may nawawalang kalabaw dun sa lugar nila, ang ginagawa ng mga kapitbahay niya, pupunta sa kanya para ipagtanong, hulaan niya kung nasan yung kalabaw. And then, nakikita nila yung kalabaw. Nawawala sila. May mga ganun eh. O kaya, sila ninanakaw yung kalabaw nila, ganun, nalalaman kung saan dinadala yung kalabaw. Wala. Tapos, and then this particular story na ginawa ko, may nawalang bata ron sa lugar nila. Oh. And it so happened, yung mga magulang ng bata humingi ng tulong sa kanya at pinahulaan kung nasaan yung bata. And then this is a true story. This documented with police reports, lahat ito, kinover namin, pinilabas namin sa ABS-CBN. Na ang sinabi niya, yung bata nakabalot ng banig at sa ilog at sa ganitong lugar. So it so happens, siyempre, kung nawawala ang anak mo, lahat ng parang gagawin mo, so pinuntahan nila. And it so happen, nandun yung bata. Nandun yung bata sa ilog na yun, at patay na siya. Oh. And the my crime is ni-rape siya. Hala. Yun ang naging story. So, Oh my God. to answer your question regarding dun sa portrayals of manghuhulay, manggagamot sa Pilipinas, until this day,
hindi naman siya nagbabago eh. The treatment is there, parehas pa din. Siguro lang sa film, nilalagay ng twist para maging mas exciting siya. Pero parehas pa rin naman sila ng pang sa society natin. Tandaan ninyo, din, manghuhula ay magagamot. They are a local doctors ng mga far-flung areas. Yes. Di ba? Yun yung ano nila. Yun ang function nila. And it's anchored on our tradition and culture. Andun yun eh. Yung mga paniniwala mga tanda na mga tawa-tawa, herbal na gamot, langis, di ba? So parehas pa rin ng in my case as a journalist na umiko sa buong Pilipinas. Parehas pa rin naman yung treatment. And sa tingin ko hindi siya magbabago pero mawawala siya. Kasi in what way po, sir? kagaya ninyo in the modern age, wala na magka-practice. Kasi tandaan niyo itong manghuhula, manggagamot, sinasaling alam niya yun eh. Sinasalin nila sa henerasyon. Sinasalin niyan na kaalaman. So kung moderno na yung panahon at yung mga bata ay hindi na sila inclined sa traditional way of panggagamot at panghuhula, so wala na magka-practice. So mawawala siya. Yun yung actually yun ang sinasabi ng mga tao sa probinsya na pagdating ng panahon wala namang hula, wala namang gagamot. Pero sa tingin niyo po, sir, dito po sa Manila, sa tingin niyo po yung mga manghuhula po pawala na rin po ba? Well, technically oo. So, sa probinsya ka nawawala na, ano sa Maynila na mas modern na tayo at cellphone na ng number one na gusto ng hawakan ng mga kabataan. Kagaya in your case, di ba? Parang kayo, ang hawak ninyo before, kami libro. Mas marami kami libro. Kayo ngayon, mas marami kayo online textbook. Online reading, di ba? Kami ngayon physical na aklat nakalagay sa loob ng bag. Kayo, laptop, cellphone nakalagay sa bag. Yun na yung pwede nyo gawing doon na kayo kumukuha ng. So it's the same. It's the same. Yung practice ang mawawala. Yun yung masamang, yun ang malungkot na realidad talaga sa industriya na yan. Okay po. Pero po sa tingin nyo, yung mga pinapalabas po na pelikula tungkol sa New Age, sa tingin nyo po, masasabi nyo na accurate po sila? Based po yun dun po sa experience nyo po? Maraming hindi accurate actually. Kasi I understand film, they have to at least minsan they twist scenarios, they twist some for cinematic purposes, di ba? Opo. Di ba? Kagaya nung ano bang pwede magandang kagaya nung Feng Shui, di ba? Yung Bagua. Bagua, in Chinese tradition, it's a luck. Luck yan eh. It's a luck. Yun yung ano niya. But in Feng Shui, it portrayed in a bad way. Di ba? Kaswerte ka, pero mamalasin ka. So, yun yung mga sinasabi namin na cinematic twist. Na for the purpose of telling a story, para mabuo mo yung story mo at ma-engage mo yung audience mo, may mga cinematic twist na ginagawa in the purpose of having a movie. Opo. For entertainment po. Well, technically, yes. Ayun. Actually po, share ko lang din. Dati po, nung bata ko, may bagwa po kami sa bahay. Eh, napanood ko po yung Feng Shui. Hindi iwasa po talaga siya. Natatakot ako. That's minsan yun that's the about bad outcome of cinematic twist. Opo, ayun. 'Di ba? Na nagkakaroon ng ibang klaseng meaning. Kasi pinilabas sa cinema, napanood ng tao,
napanood ng bata, syempre pag bata, ano sabi mo ngayon, bata ka pa noon, di ba? Hindi mo alam yung totoong meaning ng bagwa, hindi mo alam Opo. Mhm. kung anong kasi siya, alam mo na siya as an ornament or an element in your house. Pero di mo alam kung saan nanggaling yung bagwa. Ano yung meaning ng bagwa, di ba? So, yun ang minsan ng masamang nangyayari pag nagkakaroon ng cinematic twist na hindi accurate. Mhm. Yun po yung first pagkakaalam ko po talaga sa bago, akala ko. Oo, di ba? Pero, Iniwasan ko po talaga, ayoko siya makita. di ba? Yun yung ano. Kaya yung mga Chinese that time, nagagalit sila rin sa movie dahil, ba't nga ano yung bagwa namin? Ano yan? Lucky charm yan. It's for luck. The purpose yun ay for luck. Di ba? Ayun, since pinapag-usapan na po natin na ganyan po yung portrayal, nakakatakot, hindi po accurate. So, ano po yung mga genre po ng pelikula na madalas pinapakita yung mga New Age practices po, kagaya ng fortune telling? Fortune telling, siguro pinaka-modern na nakita ko na may ganyan, yung 13. Yung kay Clay Severano. Na pinotray nila yung mga elements ng actually mga para siya manghuhula ron, di ba, yung 13. Yung Tapos, ano po, animated show po? yes, yes. Yun po, opo. No. It's an animated series na Opo. Tagalize, di ba? Tapos si Clay Severano ang voice over nung Opo. main character Oo. doon, di ba? So, elemento siya ng manghuhula, manggagamot, at ano mo yun? Kasi sa Pilipinas, ang manggagamot, yan yung parang defender mo sa aswang, defender mo sa mangkukulam, sa mambabarang, di ba? Yun yung ano niya. So, to answer your question, magkakaroon ng mga bagong twist doon sa pag-portray ng mga manghuhula at manggagamot sa Pilipinas. Pero parehas pa rin yung kanilang function sa society. Opo. Yun yung, babalik pa rin tayo ron sa talagang ginagawa nila. Basically, ganun din. Magkakaroon ng bagong mga elemento na for cinematic purposes, magkakaroon, kagaya nung kay sa 13, pero siya yung bolang apoy na nakalutang, di ba? Di ba? Yung, anong tawag nga doon? Di ba? May ganon siya, pero wala naman talaga sa toong buhay na ganon. Opo. So, that's for the purpose of visual storytelling. So, di ba po yung 13 nga po, parang halo po siya ng, yung fantasy po, tapos may pagka-horror din po and mystery. So, parang, ayun nga po, doon po na-associate yung New Age sa pelikula po. So, isa po yun sa mga, ayun po, yung mga pinapalabas about New Age spirituality. So, ayun, sa tingin niyo po ba na nakaka-apekto po yung mga genre ng palabas kung paano nape-perceive ng mga tao yung topic ng New Age spirituality? For storytelling, yes. Nakaka-apekto yun. At minsan nakakatulong. Minsan naman hindi. Gaya na bago in the 13. 13 is, di ba, well perceived by the Filipino people regarding dun sa modern spiritual folklore natin, di ba? Ano siya, ang taas ng naging receive ng audience doon. Isa yun sa mga successful na series na Tagalize na tinangkilik talaga ng mga Pilipino. Kasi maganda yung portrayal. Maganda yung pagkakasulat ng script, maganda yung visual, di ba? Bitin nga yun, di ba? Actually, bitin siya eh. Parang, sana may season 2 pa, di ba? Pagkatapos may Oo nga po, episode. naalala ko nung tinapos Diba? ko yun. Parang, ha? Yun na yun. Di ba? Maganda siya. So, siguro din kasi rich yung culture natin sa ganung mga kwento. Marami kang pwedeng ikwento at marami mga elementong pwede mong ilagay sa isang storya para mabuo mo yung kwento at gumanda siya. At pwede ka maglagay ng mga elemento visually na mas makakatulong to encourage your audience to watch the movie. Di ba?
Eh, tsaka yung sa Feng Shui din naman, nakatulong din talaga ang Bagwa in a sense na para talagang panoorin yung nag-part 2 pa nga yun, di ba? Yung kay Coco Martin, Opo. di ba? May part 2 pa yun, di ba? Hindi pa sila natapos. Di ba? Nagkaroon pa ng part 2 yun. And yung Feng Shui na yan, it started parang nagkaroon ng demand that time sa Filipino horror movies. Nagkaroon ng natandaan ko that time I was in college and I'm that time nagka-practice na ako as a journalist. Nagkaroon talaga siya ng peak sa atin kasi nagkaroon that time nauso yung lumabas yung Patay yung Sinta si Barbara, yung Tito, Tumbok, 'di ba? Nagkaroon ng mga horror movies na tas natandaan ko si Chris Aquino nabansagan pa siyang Philip horror movies noon ng Pilipinas. 'Di ba? Opo. So nagkaroon ng trend. Kasi kaya ganoon, hindi naman natin pwedeng hindi kasi kaya sumabay ng Pilipinas sa modern movie making kaya sa US may mga visual effects talagang grabe yung mga graphics na ginagawa nila ron. 'Di ba? In the likes of Star Wars, 'di ba? Yung talagang grabe yung mga graphics na ginagawa. So sa atin to amend that nagkaroon tayo ng mga kwento kasi andun yung reach natin sa culture natin na sa kwento ng mga baryo. Opo. So malaking naitulong niya para hindi mamatay yung pelikulang Pilipino at yung kultura na may naniniwala sa manghuhulat ng gagamot. Pero kasi it's always a two side of the coin, di ba? May ganun pa din. May iba naman kasi nga hindi nila gusto yung magkakakwento at hindi gano'n yung nangyayari. Di ba? Nagkakaroon ng hindi magandang pagtanggap. Pero alam naman kasi ng Pilipino pag movie talaga may fictions talaga siyang ginagawa eh. Actually. Pero sa tingin niyo po ba na nakakaapekto yung pagpapalabas ng media sa kung paano mag-isip yung mga tao tungkol sa New Age practices po? Siyempre naman, nakaka-apekto yun. Kasi yung exposure mo sa isang bagay, napanood mo siya, kahit sa cellphone lang naman, nakapanood ka ng fake news, wala kang way para ma-validate siya eh. Diba? Unlike before kasi, yun lang eh. Kasi one-way media lang eh. Ang audience receiver lang sila eh. Wala silang way para i-verify kung tama. Unlike ngayon, may Google kayo, may cellphone ka, kahit Opo. mag-search. Diba? Before kasi, ang media, it's a one-way. Manonood ka sa sine, one-way yun. I-receive mo lang siya. Mag-validate mo lang siya pag tanong ko sa matatanda, may alam na ganung klase mga bagay. So, ngayon kasi, makaka-apekto pa din kung tamad ka mag-research. Lalo na sa inyo, mga kabataan ngayon na, di ba, minsan, dati kami, encyclopedia pa kami ginagamit. Ngayon, Google na lang, tamad nyo pa mag-Google. Di ba? Hindi nyo pa inaalam kung paano. Tsaka, siguro din, dahil industriya na medyo maliit na industriya yan, yung mga gulat sa mga gamit, kakaunti may mga interest na talaga na alamin yung mga kwento, yung mga elemento, at saka yung mga bagay na pumapaligid sa buhay ng mga manggulat ng mga gamit. Unlike kung talagang explorer ka, talagang layo ka sa bundok, layo ka sa probinsya, masasagap mo yung ganyang klaseng mga kwento. Yung talagang pupunta ka sa community para makipagkwentuhan, hindi lang para magbakasyon. Kasi kami, as a journalist and documentarista, when we go on places, ang practice namin is talagang lulubog ka sa komunidad. Kumbaga naka-embed ka sa kanila. So, lahat ng kwento doon, lahat ng pwedeng masagap na alam mo ng mga Pilipino, chismosa yan, di ba? So, Chismosa virus. pagpunta mo doon sa community nyo, wala, di ba? Tapos, kasi tayo, culture natin yun eh. Pag punta mo sa lugar, taga Maynila ka, may taga Barrio, taga Maynila ka, anong tama mo? Journalist po, taga saan kayo? Diba?
may kwento na kagad sila, ay, may ganito din, ayan. Di ba? May epekto talaga siya, yung modern portrayal sa paggawa ng film. Pero sana, kung ako gagawa ko ng dokumentaryo na ganyan, gusto ko ipakita yung talagang natural na paraan ng Opo. Opo, Tama, tama Yun, naman. tama ano. po yun. Kung isa sa hindi ko makakalimutan na ganyan na mga kwento, Mhm. yung bata ko ay yung sa Magandang Gabi Bayan. Yung paper doll sumasayaw. Paper doll siya, ting-ting lang gamit nung tao. Nakapasaya niya yung paper doll. Walang tali, wala lahat. Wow. Ano yan? Well documented yan. At yung writer niyan, hanggang ngayon buhay pa. Oh. Kasama ko pa sa industriya. Panoorin niyo yung ano na yan, yung episode din ng Magandang Gabi Bayan na yan. Isa Ano sa ulit yung pinaka title? paper doll na sumasayaw siya. Paper dolls. Ting-ting lang yung guys. Ano ba bandang kapis ata yung story na yan? Sinasabi niyo po na kapag kayo po gumawa po ng sariling film, yung natural po talaga na ginagawa ng mga practitioner ang ipapakita niyo po. Tama po ba? Oo naman. Ano pong opinion niyo po sa mga pelikula na iniiba po nila yung narrative or yung application ng pagiging practitioner po? Well, ano yung purpose muna dapat ang tanong doon? What's the purpose of twisting the practices, di ba? Kasi the purpose of storytelling at kasi we all have creative license Mhm. to do a film, documentary, di ba? We have all a creative license. So if the purpose is to tell it in a cinematic and para mapalabas mo yung ganda ng kwento, so will be it. Maganda yung purpose. Mhm. Pero kung yung purpose mo ipare-twist yung facts at para maligaw yung mga tao sa katotohanan, I think that's not a good purpose. So it's depends kung sino yung gumagawa Kung ano yung vision ng writer, ano yung vision ng creator ng storya. Di ba? Ganun kasi palagi siya babagsak Ano ba yung purpose mo? That's the first question. I see po. Okay po. So, last question po. Sa tingin niyo po ba, bakit po may mga stereotypes sa pag-portray ng practices sa New Age films? Stereotyping, siguro, kasi, yun ang lagi nakikita sa pelikula. Yun ang lagi nakikita sa visual, di ba? Kaya, pag sinabi manghuhula, may tarot card, di ba? Nakaupo sa isang mesa, may malaking mesa, di ba? Tapos, pagpapahula ka, maganda, pangit yung mangyayari. Pero hindi kasi yun talaga actually, the tarot card is not Philippine based. Hindi siya Pilipinas. Ang manghuhula sa atin, ang ginagawa ng mga kagamot ay tawas. Tinatawas ka. Opo. Alam niyo ba yung tinatawas? Diba yung Familiar naglalagay ng sa tubig, di ba yung kandila, kaya sa tubig. Opo. Tapos inaangat yung kandila pag may nabuong form, babasahin nung ang gagamot. Opo. O nabati Nagpaganon ka ako na. dati. Diba? Nabati. Nung nagkasakit po ako. Diba? Tapos, naging okay po ako ng ilang days after po nun. Diba? Nagpaganon ako. Albularyo ata yun. Albularyo, di ba? Opo. Ganon. May kita nyo, nabati ka ng duwende. Opo, O duwende. mag-ari, di ba? Yes. O ba, di ba? Di ba? Mag-ari ka ng itlog, di ba? Ganon, di ba? May mga ganon, di ba? Mag-ari ka ng itlog, tapos magdasal ka ng ganito, di ba? That's the traditional way of reading sa atin. Yung tarot card, hindi naman siya practice ng Pilipinas actually. Hindi siya napugat sa atin. Dinala sa atin yun ng mga dayuhan at sumikat sa atin sa Quiapo. Diba, sumikat yan dahil sa Quiapo, di ba, may mga manghuhula diyan, gano'n. Opo. Tsaka di ba? Tsaka hindi, pero din yan, filter din yan sa Batibot, si Manang Bola, di ba? Mhm. Yung bata kami, there's this
a children's show, Batibot kung tawagin siya. Tapos meron doon isang character si Manang Bola, yun ang ano niya, yun ang kanyang character, manghuhula siya. Meron siya bolang kristal. Ang ano niya, ba, baby, bobo, ganun yung ano niya. Oh, mega, so, kaya nagkaroon ng stereotype kasi bata pa lang, nahuhubog ka na ganun yung itsura nila. Opo. Oo. Ganun yung ginagawa nila. Tama. Diba? Kaya nagkakaroon ng stereotype. So, Mhm. pero hindi mo alam, hindi pala, may iba palang form ng panghuhula na ginagawa sa Pilipinas kaya katawas, di ba? Meron pa yan yung ang gamit ay kandila at usok ng kandila. Tapos papel. Mhm. Ganun siya. Isang white na papel, tapos may kandila sa ilalim. Iaano yung papel sa kandila, yung usok niya, may form na kasi ako ilang beses na nakakita na may form na tao, itsura niya. Titingnan ng albularyo kung ano itsura. White lady, duwende, tikbalang, kapre, pa. So, may mga ganong mga practice na hindi naman masyadong napoportray sa TV at sa movies. Kasi, siguro, cinematic-wise, hindi maganda. Mhm. Siguro, may ganon silang pero may ganon kasi mga practice na hindi nyo alam na nangyayari pala sa buong Oo. Pilipinas. Diba? Tapos, ang mga manggagamot, ang si Pedro Penduko lumalaban sa multo. Diba? Mm. Ganun yung mga connotation niya. So, kaya siguro yung stereotyping nandoon. So, sa opinion niyo po, paano po malalesen ang stereotyping sa lahat ng manghuhula po or kung ano man, albularyo, ganun po? So, siguro, mas makakabuti kung gumawa ng mga bagong kwento, mga bagong paraan ng pagbibigay sa kanila ng katangian nila, kung ano yung ginagawa nila. Yun naman kasi yung pinaka-best way yung makita ng tao, mapanood nila, na may iba palang form ng panghulat, panggagamot. Di ba? Tama. Opo. Yun yung doon naman kasi lahat mag-uumpisa eh. Di ba? Actually, ayun din po yung purpose din kung bakit din namin to ginawa yung thesis namin, itong kanan. So, ayun po. Oh, may mga ganun kasi dapat talaga mangyari. Siguro, in a way, siguro, kung gagawa ng mga bagong kwento, baka magkaroon pa ng mga bagong tao na mahikayat na mag-practice nung panggagamot at panghuhula. Mm. Baka siguro, Po, hindi rin Oo. po mawala yung mga manghuhula. Opo. oo, kasi pag nawala kasi yung industriya na yan, mawawala yung isang side ng tradisyon natin na Po, tama. Part na din po Matagal- kasi yun ng matagal culture. ng Opo. matagal ang tradisyon natin yan. Siguro, dated pa siguro ng mga panahon ng mga Kastila. Opo, Oh. tama Yan. po, actually. Yung ganyang klaseng practices sa Pilipinas. So, kung mawawala siya, mawawalan tayo ng kultura na gano'n. Mababasa nyo lang sa libro, siguro sa internet. Ayun, search nyo. So, ako swerte ako dahil nakaikot ako sa Pilipinas, nakita ko yan at nadokumento ko pa yung iba na nangyayari talaga siya. So, yun yung siguro yung swerte ko lang na ito yung naging trabaho ko. Pero sana yung mga darating na henerasyon, gagaya ninyo, makita ninyo yung kalagayan ng kultura na yan. Opo, tama po. Opo. Para, kahit hindi man siya yumabong, manatili siya. Opo. Yes po. Di ba? Yun yung important. Mhm. Oo, Kaya yun yung po sa project namin po actually, gumawa kami ng game. Yung game po namin, parang simulation po siya. So yung player po, may mentor siya, tapos tuturuan po siya ng new age practice. Mhm. So, may mag-guide po sa kanya kung paano manghula, ganun po. Oo. So, para, Kasi, ayun po, yung mga player, sa- ano po nila kung may knowledge po sila about it at least. Kasi sa panghuhulat at panggagamot kasi sa akin wala kasing yan modern
practice eh. Hindi kagaya ng medisina na nagkakaroon ng mga bagong aparato at nagkakaroon ng mga bagong spesyalista sa panghuhulat at panggagamot. Ano kasi yan, naka-base yan sa nature eh. It's a nature base. So, hindi yan dumadami kagaya ngayon may neurosurgeon ka, mayroon ano, hindi eh. Yung practice na yan, nade-develop yan ng isang tao dahil innate sa kanya. Ano yan eh, kumbaga more of a calling kasi siya. Diba? Yung mga manghuhulat tsaka manggagamot sa Quiapo, hindi naman yan talaga yung baka hiligan lang nila eh. Meron silang, it's a gift actually. It's a gift. Yung makakita ka ng multo tsaka gift kasi yan. It's a gift from nature. Ayun po yung sabi po ng mostly na na-interview po naming mga practitioner. Opo, sa Quiapo din po. Gift kasi siya. So, nandun ka naka-angkla dun sa tao na kung sino bang meron ganong klaseng katangian na pwede magdala ng ganon. Kasi hindi mo siya hindi naman kagaya doktor na kahit di mo kayang makakita na hindi mo kasi third eye mo, pwede ka maging manghuhula, manggagamot. Hindi ganon. Sabi ko kasi, sinasaling kaalaman yan sa mga tao, pero kakayahan. Opo. Diba? Ganon siya. Yes po. So, nasagot ko ba yung mga tanong ninyo? Opo, sir. Ang dami po namin natutunan po. Thank you for your time po and for sharing your knowledge, Sir Morris. And I'm sure pati na rin po yung audience natin merong natutunan. So, ayun lang. Before we end, very interesting nga po yung mga pinag-usapan natin. Kasi yung nga, sa New Age, yung mga films, some are accurate and some are not. And yung nga po, kagaya nung sinabi nyo, we all have creative freedom nga. And that really affects how we perceive yung New Age practices, yung mga audiences specifically. So, ayun. Pero it really matters din kung paano siya i-execute talaga. Kaya, important din na, ayun po, may mga new ways to portray New Age. Kahit na sa ibang medium, kahit, ayun po, yung documentary. To educate people. Opo. Ayun, so, very important po yun. So, ayun. I hope nakatulong ako sa inyo. Super. So, ayun. Sige. So, please visit our website, canoncreatives.com, and you can check out our game and podcast there. So, ayun. Thank you so much. Thank you so much.